Sa magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa Kapihan with the Media at DOH CHD Soxergen, brought to you by the Department of Health, Center for Health Development Soxergen Region in partnership with the Philippine Information Agency. I am Oliver Ross Rivera at samahan po ninyo kung alamin ang mga latest updates from DOH dito po sa ating rehiyon. And today we will be talking about maternal child care and Soxergen's high-risk tracking system. We have with us Dr. Melva Magana, Medical Officer 3 and Maternal Program Medical Supervisor, and Sir Aro Wenceslao, Data Encoder 1 of DOH. So good morning. We also have with us our media friends from Radyo Bida, Radio Latigo, Brigada News FM Coronadal, DXKI, Good Vibes Radio, DXKR RMN, and the Provincial Information Office. So before we start, may we hear first the opening statement. Mag-umpisa po tayo kay Doc Melba. Hello po, good morning everyone sa ating partners po na present today. This kapihan is, I think, very timely po yung topic na napili nila for this month, because as of now we have cases that is like yung ating maternal and child, although in our region yung maternal mortality natin is not that high compared with the other regions. Actually, we are on top 5 of the lowest na mortality rate in the whole Philippines. But syempre, as a goal, we don't want any mother to die. We don't want any family to be motherless. So we formulated with the spearheaded by our previous ARD, which is our present regional director sa ating Region 10 ngayon, ang Cagayan region, si RD Legaspi po. Siya ang nag-spearhead ng pregnancy tracking system for the goal po na matrack lahat ng buntis ng Soxargen region and to prevent the maternal mortality as well po yung ating neonatal mortality. So as we go on po later, we will reiterate or we will inform you, we will give you the idea, the overview on how the system works and ano po yung maitutulong po talaga niya within our region, especially po sa ating mga buntis, especially po sa ating mga nanay. Thank you, Doc. Sir Aro, baka meron po kayong opening statement po. Together po na sa pagbigay ng mga state pass sa mga system na paggawa ng system po. So maganda po yung feature ng system, no? Makabigay po tayo ng mga laboratories na kailangan po na sa accepting facility, yun. Tapos makakatulong po ito sa mga patients galing sa mga magagandang kuan. At ito po is malalesen po yung mga kuan ng mga mothers, yun po. Okay, first question na tayo agad. Sir Danny. Naka-on na ni. Okay. Good morning, Doc. Kumusta ang ating kumusta po ang ating data po natin sa maternal care? Especially sa atin po ba gaano po lakas ang ating kalaki ang ating number sa mga nanay na namamatay while nagbubuntis? Good morning po, sir, no? Like what I said earlier, kasi po, we have the ceiling. Actually, they call it target. But on our part kasi, on the mortality, we should have no target po kasi dapat. So, ang goal po talaga natin is zero mortality. But then again, hindi po siya, in reality, hindi po siya ganon. But we have the low, but the ceiling or the target na siniset po sa atin ng ating program on the central is 70 per 100,000. Hindi, malayo po tayo doon. The exact number po kasi, ang humahawak po kasi talaga ng program, the program manager is Ma'am Leia. But for 2023, I think we only have
30 plus po siguro. I will give back to you the exact numbers, sir ha, later po. Malayo po tayo sa parang ceiling na sinet po for the maternal mortality. But then again, yung gusto nga po nating ipaabot that dapat wala po talagang namamatay. And we are, as a matter of fact po, kasali po tayo sa last na parang research na kinandak ng isang society last year dahil we are one of the lowest na may mortality rate po ng maternal dito po sa ating region. Okay, next question. In Region 12, ma'am, ano po yung factor? Bakit may mga ina na namamatay? At ano po yung mga programs natin para maiwasan itong nasabing insidente? Kasi kada year na lang po may mga ma-record po tayong maternal death. So for Region 12, I think this is not only isolated na Region 12, but when we say po na yung mga factors, kasama po kasi doon, we have the delays. First is the delay po ng referral or delay ng pagpapa-check up. We have the strong prenatal actually. We have on the program, for the Safe Motherhood program, for now, we have the 4ANC ang tinatawag po is yung dapat lahat po ng buntis natin is makakapag-prenatal at least 4 before po sila manganganak. But on our central office, we are developing po right now na i-increase siya into 8 na antenatal care before po sila manganganak, and we have 2 postnatal care. Kasi when we say maternal mortality, it doesn't follow po kasi na consider natin siya na namatay during the pregnancy. Maternal mortality po kasi is considered until 42 days po siya after po siya nanganganak. So from the time po na nabuntis siya to 42 days postpartum o 42 days after po siya nanganak is na ma-consider po natin siya na maternal mortality. So regardless po isang buwan na yung baby at 41 day po siya namatay, yung ating postpartum consider pa rin po siya na maternal mortality. So yung sabi nga po kanina for the question po na bakit po merong namamatay na mga nanay is yung isa po is yung kulang po tayo sa prenatal. On our health workers naman po sa baba as we do our monitoring kasi we have our monitoring quarterly for the program on the implementation, kung ano po yung ginagawa doon sa baba. For sa ating health worker, they are going to sa house to house po pag nalalaman nilang buntis. Pero we have that factor po kasi na kagaya nung last namin na MDR, we had that factor po kasi na transient sila. They came here in another barangay and after that, pa-check up sa dito wala na naman. And doon siya sa kabila na naman. Ang nangyayari po kasi hindi sila napapalo up ng maayos. Tapos isa rin po is yung siguro yung delayed referral. Or kasi 'di ba, we are in Region 12 we have a lot of GDAS. Marami tayong mga malalayo na area. Minsan before they come down po is parang late na. Manganganak na sila especially on hindi first time na mothers. The Gravida 3 or yung pangatlo, panglima, and nahihirapan silang bumaba. But on the address po, ma'am, paano siya na-address yung ganung factor is that we have municipalities, we have barangay health stations, we have birthing homes na meron po silang tinatawag na halfway home. Yung halfway home po is sila yung mga bahay na katabi po ng ating mga birthing homes na pwede po magstay yung buntis, pati po yung kanilang family or yung kanilang kasama sa panganganak before po sila manganganak. So they stay there like, kasi we have the expected date of delivery naman, no? They stay there like 2 weeks or a week before or pag medyo nagasakit-sakit na, pababa na po sila doon. Example po natin is yung Bagong Bayan po na birthing homes. They have a halfway home there and as the support po ng LGU nila, they are giving free ride, hatid sundo, as well as support po ng bigas doon sa halfway home po nila so that the mothers will stay there po. Ang ating ibang munisipyo po natin sa North Cotabato, meron din po kagaya po ng Carmen, they have halfway home din po doon. So, President Rojas pala, meron din sila. We appreciate po kasi din kasi yung mga LGU natin na nagbibigay talaga sila ng suporta. Not only the RHU kasi kung RHU lang, syempre, we don't have that
certain budget naman po talaga na bibigyan ng pang-ulam, bibigyan ng pambigas, ihahatid sundo. And siguro as you've heard, meron pa rin tayong mga nanganganak sa bahay. So, isa din yan na factor na bakit tayo nagkakaroon ng increase na maternal mortality. Ina-attend ng ating mga hilot. So, meron po tayong mga munisipyo na they are giving incentives for the hilot na instead na i-attend mo siya sa bahay, the munisipyo will give you incentive na pera pag sinamahan mo si buntis papunta sa birthing home. And another one is the LGU has the policy. Meron silang may mga EO sila. May mga batas sila na nakalocalize sa kanilang LGU na bawal po mga anak sa bahay at nag-i-impose sila ng penalty in forms of si hilot tsaka si buntis po ang magbabayad if nanganganak po sa bahay. Gina-advocate natin na kailangan magpa-prenatal. Well-equipped ba yung mga barangay health center natin, ma'am? At yung mga barangay health workers natin? Kasi pag upo ng bagong barangay kapitan, ay iba na naman. Oo. Ano po yung action natin? When we say prenatal po kasi, hindi lang abi siya ma'am nga prenatal nga mag-adto ka dito, I will just get your BP, kiluhon ka, kuwaon ko kung pila ang ano ka dako ang tiyan mo. It's not like that. When we say prenatal po kasi we say it quality. So, kung maglakad dito, we will get the timbang, ang BP. So, i-check din sila isa-isa. Tapos kada itong hambal mo gaina kung well-equipped ba. Yeah, politically influenced man gid siya dawaton tana, that's reality. Pero kasi 'di ba, each of our barangays already has HRH. Sa karon, may mga HRH na sila, may mga LGU hired midwives. So, basically, ang nagatan-aw man gud sa prenatal are nurses and the midwives. So si BHW ara siya dira to assist the data, i-follow up dito kung nag-adto or wala. So that's the time siguro nga ma-follow up gihapon sila ma'am ara man ang midwife nga consistent na sila dira sa barangay. Kag ang HRH naton nga hired sa DOH not by the LGU dito gihapon sila. So mahatagan gihapon sila sang quality prenatal nga ginatawag during pregnancy po. Okay, before we proceed with the next question, bigyan mo natin ng panahon for the opening statement si Ma'am Leah Grace Yunting, Program Manager of the Safe Motherhood Program ng DOH. Yes, so, and good morning everyone. So, ako nga pala si Leah Grace Yunting. So, I'm handling the Safe Motherhood Program as well as the WCPP program, no? Yung Women's and Children Protection Program po natin. So, Safe Motherhood, syempre we are focused on the safety ng ating mga nanay. So, while pregnant hanggang po sa delivery po nila. Okay, next question from the Provincial Information Office. You have mentioned a while ago that Region 12 belongs to the bottom 5. Top 5. Okay. Sorry. Lowest. Oo, yun pala. Yun yung minimin ko, ma'am. Ano po yung mga best practices ng ating region para sa na makamit natin yung tayo ay motherless community? We have last year, no? So, 2022 we have 34 cases. So it is nasa 54 point something no yung ating MMR. So we are below to the 70 target no for 100,000 po no ating live births no ng ating maternal mortality ratio. So for this year 2023 last year so nasa 27 no. I think depende kasi yan sa birth rate no sa live births. So below 70 pa rin po tayo sa atin sa region. So we have this actually as what Dr. Melba said kanina. So our municipalities, our provincials, may mga localized policy po sila. So, meron tayong mga facility-based delivery ng mga ordinances po na which is meron din pong penalties. That's why medyo limit na yung pagpaanak mga anak sa bahay, no? So, sa atin po sa region, medyo
baby pa siya. Kasi we have, siguro na banggit na rin kanina, yung pregnancy tracking system, referral system po natin. I don't know if na-explain na rin ng IT. So, that pregnancy tracking system was developed because of yung result po ng ating maternal mortality review, no? So, ang dami po sa mga deaths natin ng mga nanay na high risk, no? High risk. So, preventable naman yung kanilang naging cause of death sana kung na-refer po, no, early o na-manage siya early o na-detect siya early. So, ang nangyari, late po mga referral. That's why po, yung ating dating Assistant Regional Director, Dr. Sulpicio Henry Ligaspi po, which is Regional Director na po siya ngayon ng Region 10, no? So, siya po yun talagang nanguna, no, to create that, pregnancy, high-risk pregnancy referral and reporting system, no? So, yun po yung aming ginagawa. So, maybe pa siya from this time, nag-i-start pa lang po yung aming mga nasa municipality level mag-i-encode. Then nag-try na rin ng referral po for the mga referring facilities po natin like CRMC or the provincial hospitals po natin located sa different provinces. So, yan po yun na from now na ginagawa po natin. But for the training naman po ng mga steps po natin sa baba, will equip naman po sila kasi may mga training naman po sila, no? Like kung sa mga birthing facility, no, we have staff trained sa BEMO, no. Hindi lang doctor but also as well as yung mga midwives po natin na nagjo-duty po sa ating mga birthing home, nurses po natin na nagjo-duty sa birthing home. Train po sila sa BEMO po, no, yung basic emergency management po pagdating po sa baba, no. So train po yan sila, no, yung ating mga staff. Okay. Wala. Other question. Sige, next na lang. Right, RJ Tiad from Good Vibes Radio. Ma'am, ano po ba yung purpose ng ating tracking system? Ito po ba is from the prenatal si nanay o para lang sa mga bata? Ang purpose po ba nito para masundan kung nasusunod ba ng nanay yung pagpaprenatal or registration lamang po siya? Answer all of the above. Joke lang, sir. So, di ba, as what Ma'am Leia said earlier, na baby pa siya. But before the baby born, meron po kaming kanang tigulang na pregnancy tracking system. We have the, itong index card siya, nakabutang, I don't know kung makita ninyo siya, makapasyal ka mo sa mga barangay health station. You can see it, nasa wall nila, tracking board nila is per month na siya. Tapos may kulay na siya nga red, yellow, kag green. So, ito siya, pag makita nilang index card ni mother, may pula. So, ibig sabihin high risk. Ang high risk man good na bilong, no, I just want to, para mabalaan sang iban. Asang mabalaan na tanan nga ang na bilong sa mga high risk is katong mga mother nga first time moms. Teenage pregnant, teenage meaning 19 pababa. 35 years old and above. May naigo. 35 years old and above. Ikalima nga bata pataas. May mga sakit, gaya sang high blood, diabetic, may sakit sa tagipusoon. Amo na sila ang mga consider nga high risk. So kung makita na ninyo sila nga nakapula dito, it's either makuhaan na sila katong may mga problema or katong mga teenage pregnant naton. Ang green naman, sila na tong mga okay, wala asang problema. So they are normal pregnant. Kasi nga 'di ba? Because pregnancy is not a illness eh. So normal siya nga process ng lawas ta. So kung green na siya, normal sila. Makita nyo yellow. Ang yellow naman, wala sila problema as the moment. Pero may ara sila family history nga high blood sila, diabetic sila, sa pamilya, hindi sila mismo pero ang ginikanan, ang mga utod. So basically, anytime basi pwede sila maging high risk. So gina-monitor gihapon na sila. So before that pregnancy tracking ang atong electronic, amo tong ginahimo natin. Actually ara gyapon siya antud subong. Kay because hindi tanan nga BHS naton maka-encode dayon. So for the electronic pregnancy tracking system, ang question mo sir is para diin. All of the above siya sir, kay because this is for recording. First contact pa lang ni healthcare worker, ni midwife or ni nurse dito sa aton nga pregnant, they will encode it.
naara na siya. So, pag encode nila dito tanan nga data, data sa saan o nabuntis, saan o ang magbata, ano ang progress niya karon, may problema ba, may ara ba sang kailangan i-monitor sa iya, ang BP niya normal ba, ano ba ang kailangan. So, data siya, ara siya dito for referral na pag, di ba, high risk pregnancy tracking and referral system. It doesn't follow na i-refer nimo siya kung manganak na siya. For example, ako, i-encode ko subong first visit ko pa lang sa facility. I'm 8 weeks pregnant, so basically that's going 2 months na pagbuntis ko pa lang. Pag adto ko dito, pag BP sa akon 160-100. So high blood ko. Wala ko kabalo. High blood ko 160-100 ko. Di ang isipon naton is pabalikon mo ko dire sa amon eh. For the pregnancy tracking system and referral system is pwede mo ko kung i-encode ko ni Ma'am Leia, pwede niyo ko i-refer diretso sa hospital. For example, sa aton nga SCP sa South Cotabato Provincial. Pag i-refer ko ni Ma'am Leia dito, ang magtanaw sa akon OB. Diretso ang mag-manage. So, pag i-click niya ang referral, mag-alarm na dito sa system ni South Cotabato. Tapos, ang kanami hindi siya mag-untat kung hindi nila pagdawaton dito. Gahod siya, ang computer. Okay. Beep siya. Mag-beep siya. Notify siya. Opo, mag-notify siya na may incoming referral. And the beauty of that is that the OB or the doctor that is on duty, they can review already what is my history. Why I am being referred to. Tapos, paglakad ko dito, balaan na ni OB kung ano, ari siya high blood gali. So, they will advise me if I will going to go back to the facility na kailangan ko ng close monitoring or they will just manage me here sa, oh ma'am, okay ka lang. Just take your medications. You can go back to your barangay health station to your RH for your follow-up really. Follow-up. Sige. For the pilot po, ma'am, we don't have pilot kasi po ginawa namin siya region-wide kaagad. Na-roll out na siya, Doc. Na-roll out na po namin siya last January, Ma'am Lay, no? But before we did that, we have a series of consultations since February last year. Valentine's Day po, 2 taon na nagtatrabaho kami for pregnancy tracking. So, nag-start kami with the meeting with the MHOs, our DMOs, our PIDOHOs, our OB, we have our pediatricians, we have our HRH po, sinama namin, our PHN, lahat po sinama po namin. Nag-batch po kami per provinces since last year. So, nag-consult po kami sa kanila, maybe this system, kasi nga po, we did it dito sa office. Tapos, baka meron po kayong gusto i-inspect, meron po kayong gustong tanggalin. So, we have the series of consultation before po namin siya na-finalize. Actually, we still have other things na kailangan namin i-incorporate for the system, but as of now po, it's running. And pumapasok po siya sa CRMC. The last time nga po nung orient namin yung mga HRH na team leader, sinubukan nila, and then pumasok po ang referral sa CRMC. Sabi ng CRMC, bakit po may pumasok dito na kulang ang data? Yun po pala is tinry po nila, trial nila. At pumapasok po talaga siya. And we have this, kasi di ba, each provinces ngayon, including the CRMC, meron silang one hospital command. So, lahat ng referral dumadaan sa one hospital command bago pa itanong. Yes po, we already meet with all the one hospital command center po ng Region 12. The CRMC, pinuntahan po namin sila doon. The Sultan Kudarat Provincial, Cotabato Province po is nakausap po namin how we will do the system para po makadaan sa kanila. Para in the case po, for example, sa Sultan Kudarat, kasi they have very active na one hospital command. Dumadaan lahat ng referral sa one hospital command, refer doon sa ER nila prior po, kumbaga sila ang tatawag, oy, may patient na coming. Ano ba, bakante, ganyan, or they will be the one to forward it. Ngayon, ang ginawa po namin with the pregnancy tracking system is diretso siya sa ER. Bali, parang CC lang ang one hospital command. But may oras po sila na pag hindi nag-respond si ER, si one hospital command ang pupunta sa ER ni Sultan Kudarat Provincial Hospital on to check bakit po hindi tinatanggap ang referral until now. Kasi katabi lang naman. So yun po yung agreement. With other CRMC naman po, diretso po talaga sa one hospital command nila. And they will be the one to give the data na, kasi very printable po yung yung nasa system. So pwede nila i-print anytime. They will give it to their OB na nasa ER na na-assign during that day or duty,
and sila po yung nagpa-follow up. Yes. Ito ba ma'am, before kasi kailangan natin yung index card as a referral. So ito yung substitute ngayon, systemized na siya. And then sa mga private birthing home, applicable din siya o nire-require din po siya. Na-orient po namin including our private hospitals and our private birthing homes po. So we are requiring them na i-encode din po nila yung kanilang data sa system para it's easier. Kasi on the maternal death review, nakikita namin na yung delayed ng referral is mostly galing sa ating birthing homes. Private yung medyo madami. So sinama talaga namin sila so that they will become part of the tracking system, pati po maka-refer din po sila kaagad. Hindi po madelay yung referral going to our hospitals. Doc, follow up lang po. Doon naman po sa data, RHU based ba siya o doon sa barangay, paakyat, hindi ba mag-cause ng delay yun kung galing, for example, far-flung barangays and then papasa pa nila sa RHU? So for now po, ang system is automatically siya nakapasok siya From barangay? from barangay. Ngayon, nare-raise nga rin po yung concern, di ba? We have a lot of GCAS. So, hindi siya na-encode. And for now po kasi kailangan siya ng connection. Ang advice namin sa kanila is that merong mga area na wala talaga. But pag bumaba po, doon siya i-encode or see we have the form. Printable po siya. So, they can bring the Send the form. Opo. And for now, we are working on the system na gagawin siyang app mismo sa cellphone and na magiging offline siya. Na kahit yung encoding lang sana is may encode siya offline and then pag nag-refer naman na nakakonect na ulit on to connection, pwede po siya madiretso. Question? Sige. Sir, may nakita na kayong since January po na roll out yung system. May nakita na kayong mga challenges sa system. So marami pong mga additionals na kuan ma'am no. Bali merong laboratories, yung pag-upload ng laboratories, tapos ang pag-generate ng kuan ng form, yun yung critical na kuan kasi kailangan po indicate po talaga na yung tamang data po ng patient. So marami po talaga maraming mga features po na nilagay po kami sa system. Meron pong mga automated na BMI using height and weight. Tapos additional din po yung sa LMP. Tapos automatic na po malalagay yung EDC niya which is estimated date of confinement. So yun po mga trimester, yun mga ideas po ng mga tulong po sa mga RHUs po sa public and private po. Ayun po yung mga magagandang mga features po sa ating system. Sir. Actually, yung Sige, ma'am, yung isa sa parang tinignan namin kasi before yung encoding ng mga laboratories is manual, no? So mga OVs namin nag-suggest during the forum na bakit hindi na lang i-picture, i-upload para makita nila kagad. Kasi kung baka kung yung nag-encode magkamali, so iba na yung interpretation ng OB. So much better yung picturean na lang yung yung result then upload. So far po maganda naman po yung output po no na gitry nila nag-try sila mag-upload ng isang result po no laboratories and then na-print naman maganda naman. So ang medyo tinitingnan pa namin dito ma'am kasi yung po na kapag walang internet no yun po yun medyo challenging po sa amin kasi hindi po talaga siya maitapon pag wala siyang internet. So ang the best po na ginawa is pinaprint po namin dahil printable nga po. Pwede naman mag-refer ng patient, dadalhin na lang yung kanyang print na data, no, yung form doon sa facility kung saan siya i-refer. Meron naman kasing acknowledgement po receipt yung doon. So kung sino po nag-receive na facility, acknowledge niya na lang na i-ano niya. Then by the time na po, ma-online na siya,
babalikan po yon ng RHU or ng facility kung saan siya na-encode, ano niya po yung na i-refer na, yung na-refer na patient. No? So yun yung medyo challenging pa sa amin ngayon. Kaya pag magawa na po nila yung nasa offline mode, mas maganda po yun sana. Sige, RJ. Ma'am, may ga-exist pa po ngayon ang ating universal healthcare, yung registration individual regarding po sa health situation ng bawat isa. Hindi po ba siya nakalink ang system natin doon, ma'am? Kasi concerned about the health din naman ng isang individual. Pa sir, no, yan din yung request sa amin ng South Cotabato na interoperable nga sana siya. But kasi nga po, bago pa si system, so titignan po namin siya kasi ito ay nakapokus on the pregnant lang po, sa pregnant lang po na nanay. Yung kasing sa UHC na tinutukoy mo sir, all areas po yun siya na concern no sa mga diseases or yung mga for referral no. Eto siya sir, tignan namin siya na pag maging okay siya, paano siya maipasok doon sa referral system na pinapaano po ng UHC, no? Actually, yung mga gusto nila ito, no? Kasi talagang nandoon na lahat, no? Nandoon na talaga lahat. Per trimester po siya ang pag-encode. So pag visit ni nanay ngayong first try niya, kahit ilang beses siya on the first try, meron pong column na doon mo ipi-build up yung yung observations, no, yung findings po ng attending physicians or attending OBs na magtingin sa kanya. Or even yung mga midwives lang din or nurses natin at the RHU or the BHS level. So masusundan mo talaga no yung ng data po ng patient. Okay, next question from the XKI. So far, ma'am, ilang buwan pa lang naman siya, pero ma-observe na ba natin na meron talaga siyang impact tsaka ano ang extent na ng tulong niya sa whole system? Talaga siya. Pero nakita na po namin nakapag-refer na sila sa CRMC. Sa encoding naman, okay naman na sila. No? Kasi na-encode na nila. At ang kagandahan kasi nitong ating system, ma'am, kung gusto nila i-analyze, kung ilan na yung pregnant na na-encode nila, i-click nyo lang po na doon na, as in, po siya, ano nga tawag dyan? Data, dashboard, no? So, makikita mo talagang, may click ka lang doon, na doon ang dashboard, ilan yung nasa high risk talaga kasi age, no? Meron naman na low risk, no? Nakalagay siya, so makita mo talaga. Tapos ilan na yung na-refer mo, nandun talaga, may analysis na siya kaagad, yung yung system. Additional sito. For the additional lang no, yung 'di ba nag-ask kayo kanina about the challenges. I think we are all aware that some of our health workers sa baba are already yung iba are retirable and they don't want to encode na. Kuya na sila, 'di ba? So, we made it possible na as easy as possible talaga siya. Katong gihambal ni Aro Gaina na pag-enter mo ng weight, height and weight, automatically lalabas si BMI. So basically, they don't need to compute it already. For the LMP, pag encode mo ng LMP, lalabas po kaagad si EDC or yung estimated length of confinement or yung delivery, plus po yung kanilang EOG or yung age of gestation na ni baby. So walang computation na nangyayari, si system na po talaga diretso. And doon sa laboratories, tama nga po yung sabi ni Ma'am Leia kanina na, kasi for the, kung it's mo siya individually matagal, plus yung mistake mas prone. Iba yung number na ma-encode mo, iba pala yung sa laboratory. So, ang ginawa po is, picture na lang siya, i-attach na lang siya on the referral system para nakikita po nila agad kung ano po yung actual laboratory ni patient. And yun po na ang reklamo din nila, bakit sabi nga nila, pag nakita mo kasi siya ang dami niya, but basically you will just check it. I-check mo lang siya per trimester, anong ginawa mo, anong binigay mo, anong nangyari, anong symptoms. And that's all. Kasi siguro, on the first tingin mo talaga sa kanya, medyo toxic po siya tingnan. And ayaw nila ng ganyan. Sabi namin, pinaliit na po namin siya. So, mag-check na lang po talaga kayo. Okay, next. Okay. Ano ko lang, how secured ang aton nga system? Knowing ang Facebook gani kakadula. Kaka-glitch, diba? Sige po. So, ang mga
process po dito sa mga securities po, no, nalagyan na po namin ng SSL sa website, which is web-based po yung ating pregnancy tracking system. So, when it comes to sa securities po, dito lang po sa atin yung naka-link po yung data sa server po ng DOH po. So, kung kung meron pong attacks or something, wala naman magagawa kasi naka-secure naman po. Which is meron pong firewall dito sa server natin sa DOH. Meron po. Once na nalagay na po dito sa sa server po natin, meron pong backup po yung mga data sa pag-encode po ng mga mga tao po sa local government po or sa private Yes po, may mga account po kasi Sila lang nakakita ng password. So, hindi po siya basta-basta din siya na ma-open ng bawat isa. So, for facility po yung account, no? So, sila lang din po nakaalam. Pero kami lang dito dito sa DOH, yung makakakita po ng lahat nung na-encode. So, ikaw, kung sa facility A ka, ikaw ang nag-encode, ikaw lang din po yung makakita ng iyong data. Hindi mo makita yung sa facility B. So, may sarili kang account na pwede mong gawain din. Kunwari, hospital ka, meron kang OPD, meron kang ward ng OB ward. So, ikaw sa ER, gawan mo lang ng account yung sa OB ward mo at saka yung sa OPD mo. So, kayo lang din tatlo ang nakakaalam ng inyong mga account. So, let's say ako, nire-refer ko si Doc, for consultation lang yon, for follow-up ng OB. So, doon siya mapupunta sa OB department, sa outpatient. Kasi hindi pa naman siya manganganak. So, may account po kasi ma'am. So, may privacy po talaga. Follow up. So, hindi siya Follow up. Oo, related lang sa internet connection. Kung halimbawa magkaroon ng trouble sa buong network, ibig sabihin ba nun hindi ma-process yung kanyang referral? So, mapaprocess pa naman po natin, no? Bali, gamitin lang po natin yung form, yung manual na form. So, once na na-generate po, once na nalagyan po natin ng form, yung data, tapos ibigay lang po natin sa accepting facility yung form para ma-process po, which is meron pong acknowledgement receipt doon. So, yun po So yung para sure, magpa-print na lang. all po kasi yun. Magpa-print na lang din Meron ba galing silang dun tinatago sa... na printable na file din nila? Actually, ang advice namon sa ila, ma'am, no, na when you do it on the system, you should print it para may hard copy ka mo, especially on the area nga. Atong before pagay namon siya na roll out, ang iban nga hospital, I think Alyosan District, may arat na sila. Kumutang ginagamit nila for prenatal already. Kay, easy siya like, i-check mo lang siya, although do damo siya tanawon, pero i-check mo lang din siya. And on the bottom part sa likod, during the referral, katong may ara siya dito sa monitoring na every 15 minutes, it's for the during delivery. So, 'di ba, if you transport the patient on the ambulance, hindi mo naman na masunod sa system. And you need to monitor the patient during the transport. So, they will put it there, ang mag-upod sa referral, they will put the vital signs, the latest updates on the progress of the pregnancy. So, and para may data si hospital pag abot mo dito. And the hospitals are aware of that one because we already oriented them on the system as well as the forms. Okay, next question. Dun muna. Hi, hello everyone. I have a question. For example, I know that a lot of women are entitled to have children when they're ready. But to be honest, we know that when women at the age of 35 upward, they always have complications giving birth to kids. What will be your advice to women? Like, is it supportive that these women should give birth at the late 30s, 40s, or you will advise them to have their kids at a younger age? I think it's on the like what is the ideal age to give birth.
based on the clinical and evidence-based practice, it should be, because we are considering 35 and above as a high risk, 19 years old and below as the high risk. So it would be safe in between. We'll give birth 20 to 34 years old. Yeah. It's in that's the ideal age. But basically our circumstances are not the same. But there are some that can give birth on the teenage years or after 35 years old because wala, nakita niya lang iyang partner just on the 36 years old, diba? So, on that note, this is also this tracking, i-relate ko na naman siya sa tracking. It can help because you just need to uh, like do follow up, you just need to do your consultation regularly because pregnancy on the high risk note is not the same as the normal. On the OB side or on the the OB will advise you to go back or do your checkup more frequently than the normal ones. Like if the normal ones do it once a month, you can do it like every 2 weeks. On the last month of your pregnancy or you will come back to your OB every week, just like that. Follow up. A second question is this on girls that have a teenage pregnancy, because I heard that in the Philippines you cannot have abortion. Yes. So what is the government doing about it? Like, for example, young girls, for example, if they have an attempt of rape, so and they cannot abort the pregnancy, what can the government do for them based on tension and helping them to live a stable lifestyle? For the teenage girls that are victims of rape, Yes. actually we don't practice abortion in the Philippines. It's illegal. But we have, but through the advice of our experts, especially from our OBs, we can give emergency contraception. If it is, yes, it is allowed. But sometimes in some cases, con what? Contra Contraception. contraception, um, sometimes it might not work, right? Contraception, what do you mean it not work? I mean, like even if they give that to girls, you cannot really make it that it's 100% that many of them might not still get pregnant. Like the one you are using. Yes. So, what you are trying to ask, what are the government's solution? Yes. To the situation. The situation. Mhm. So I think for now, for starters, this is last year, the Republic Act, I don't stereotype but I think it's one of the big help also from the government that they give the law for our indigenous people. They have, I think it's allowed for them to marry at at teenage, right? But through their custom and their tradition. But the government make a law, and I think it was approved last year, that they cannot marry our teenage girls already. It's prohibited by the law. And we talked with the NCIP last time, and they said na we are not naive talk, that it's already na gumagana na siya everywhere. But at least they have that reference na if they will do sasabihin nila na, oh, you cannot get married because you're already based on this law. And there's one lawyer from the NCIP, and he is also a member of the IP. And if you want to marry, then go out of the Philippines. And they can have reference ba to refer na gusto ko magpakasal, but based on this law you cannot do that. I think it's not 100% that it can prevent teenage pregnancy. It's not isolated and not specific for IP. We have our girls, na high schools that have that can get pregnant. And regarding with that also, we are addressing also with that.
during we have kasi the regional implementation team, and we have quarterly meeting. It involves agencies, national agencies, as well as other stakeholders po, that we are tracking, at least on the regional level, how our students, because we are partners with the DepEd, nakikita po if how many pregnants they have na mga bata, and of them, sino po yung nag-aaral pa. So we are having partners with the DepEd and our other stakeholders and other agencies para po at least we can address this problem also. Okay, follow up lang regarding sa question ni ganito po, may nasabi kayo kanina na emergency contraception. I think if kung tama ang understanding ko, ito yung mga for example, rape victim siya na buntis. Paano po ito ginagawa, itong emergency contraception? I cannot say it specifically, no? But this is given by experts, by doctors, that through medications po, may binibigay po. Opo. Kasi, but it has a specific time lang ha. It can be given like ilang hours lang before po, after po ng incident. But after that, hindi na po pwede. Hindi na po siya effective. Pagka-fetus na ang bata, hindi na siya po talaga. pwede. Ay, may hours lang po talaga siya. Like, Okay po. it's like 72 hours. Sige. 72 hours. Next question. Dito muna. Connected. Sige, follow. Sige. Na-mention ni Ma'am Leia kanina na 34 po ang maternal deaths dito sa Region 12. Sa nasabing datos, ma'am, ilan po dyan ang mga teen mothers? Hindi ko maano, but I think merong 5 na out of the 34 is 5 yung teens. And 2020 21, mas marami-rami po yun, no? Ang ating bumababa naman siya, no? Yung ating datos. And I would like also to share with you ano yung mga interventions or innovatives na we have at the Department of Health. So we have the program, yung ating adolescent-friendly health facility. So we are intensifying that, and we advocate that all barangay must kumbaga magpo-put up or setting up that adolescent-friendly health facility na kung saan doon po dapat pupunta, mag-access yung ating mga teens, no? Not only in the health aspect, but kasi tandem yan dapat. Yung adolescent-friendly facility is kasama dyan yung ating sangguniang kabataan, no? Pinapapil kasi namin na hindi yan sa amin sa health. Yung adolescent-friendly facility ay para po yan sa kanila. So, kaya ini-involve po namin yung mga ating mga anong tawag sa kanya, sangguniang kabataan, yung SK, no? Yung SK po natin. So, kasama po sila ng health na mag-facilitate, no? Sila on the non-health aspect, yung mga activities for the kabataan, sila po yun, no? Nag-implement. Para at least man lang malihis yung ating mga kabataan, lalo na yung non-schooled, no? Yung hindi nag-school na mga bata, out of school youth, makalimutan no? Yung mga bagay-bagay na hindi dapat nila pinapasok, no? So yun po yun. So gusto po natin na lahat po talaga ng ating barangay health station, rural health units po natin may adolescent-friendly facility, no, na para ma-access nila. And wala pa siyang pinagkaiba doon sa pinapa-implement po ng DILG na teen center sa bawat barangay. The same lang po yan sila, no? Wala pa siyang pinagkaiba. So kung may teen center sila, okay na po yun. No? Pero kung wala pa, kung na-implement po namin, pinapasok po namin yung adolescent-friendly facility po. So I think na meron na tayong 700 plus, no? Na BHS o barangay na adolescent-friendly facility na po. So we have 3, level 3, kasi it's level 1, 2, and 3, no? So level 1, parang
for the preparation, no? Level 2, yan na yung may mga services. Services naman si level 1. Services as well as yung involvement po ng ating SK and also yung ating level 3 po natin, no? Kasi kasama dapat ang participation ng community nito. Hindi lang talaga sa amin sa health. Kaya meron po siyang TWG, no, the Technical Working Group, na kung saan sila po yung magmamanage, no, magdadala po ng adolescent friendly, kasama po dyan ang community involvement. Hindi lang po yan talaga sa amin sa health. So I guess pag lahat na po sana, no, ng barangays po natin, meron yata tayong 1,000 plus barangay ba sa Region 12, no, na may BHS lang po, yung may BHS. Yan po yung ini-aim namin na maka-put up po o maka-establish ng adolescent friendly facility. Okay, follow up ko lang ma'am. Dito sa Region 12, ilan po yung edad ng pinakabatang nabuntis? Naku, last time is 10 years old. No? Kaya ano ng puso? 10 years old. No? May mga Ma'am, recorded. rape victim, hindi rape victim ang 10 years old. Rape victim siya, actually. Okay. Yung last, rape victim yun to? Oo. Rape victim siya. And yun lang nga, kaya nga nagkaroon ng batas. I forgot the RA, pero I think 953111 ba yun yung bawal na ikasal, yung na-mention ni Doktora? Nakalimutan ko yung RA na yun. Kaya po siya pumasok. Kasi nung nakita na may 10 years old na nabuntis, shocking, no? Baby pa yan kung tutuusin. Pero yun na nga, no? So, kasi pinakasal nila, no? Kasi mga tradition, pero dapat baby pa kasi talaga siya, no? So, ang natigulang, may araw 39 years old, as long as nag-mens pa ka, pag sexually active ka, pwede ka paghihapon. Pag sexually active ka, no? May chance, oh, may Pwede pa chance. Monday, no? Ako, di rin ako pwede. Okay. Okay. Last two questions. Si Annalise. First, last. Mangita tayo laki. Balikan ko yung sa tracking system, ma'am. Mga ilan na po ang nakapasok na encode? Mga ilan na thousand na yun? Okay. Okay po. Sige. Tapos, anong probinsya yung may, masipag mag-report? So, yung sa report po, no, para makita, meron po ako nakitang RHU Makilala, RHU President Rojas, yun. Meron na pong, makita po kasi sa report kung pag-generate kung ilan po yung nag-encode ng patient. Tapos, ano ba? Parang more on Northcott. Wala ko kasi na check po, Wala report? Doc, sa monitoring. Pero yun yung recent ko na check sa monitor pag report sa Follow up. sige po. May mga LGU bang naging problema natin sa system na to? Yung itong pagbaton bala nila pag-accept nila sa system nga na positive naman po kung- ba ang kanilang reply Kung at collaboration? yan sa internet yung mga ganun which is BHS, yun lang mga concern nila. Pero kung may mga concerns pa po regarding sa pag-refer punta sa accepting facility, nagtatanong naman po sila tapos cater ko naman. Wala naman siyang problema, ma'am. Accept naman siya sa baba. Kasi nga ito yung tinitignan nila na maka-help na mag-reduce yung ating maternal mortality, no? Yung ano lang kasi, ma'am, isa sa naging question nila, kung ma'am, wala kaming computer na solely pang ano lang talaga siya. So yan yung isa nila na nilalabi. So sabi naman namin, kahit naman sa laptop ninyo pwede or ano, kasi wala rin kami ibibigay kasi nanghihingi sila. So wala naman pera si Safe Motherhood. So sabi namin, soon nandiyan naman sa cellphone yan, mangyayari na rin soon sa cellphone. So
Actually, pwede siya sa cellphone. Pag may internet, Downloadable siya. nag-try kasi talaga. Pwede, web-based Hindi kasi siya. i-install. Yeah. Okay. Web-based siya. Pwede siya Webpage sa pala. phone. Yes po. So for now, we are working on the application. Pero as the moment, pwede siya sa cellphone pero web-based lang. Web-based siya. So itatype na nila yung Yes, medyo mali. URL. Alright. Sige. Dito muna, Sir Dan. Last ka. Ma'am, itong good initiative natin sa may region, paabot na po ba sa national? Ano yung reaction nila, ma'am? And willing ba sila na i-adopt? On that note, on that note, kasi we have murag yung may mga times na we are being called on the national regarding on the program. So there are mga workshops na what you will do on like this, like that. So hambog man ko, so gi-appeal ko siya on the workshop na we can do this. And they ask question about how this works. And that time I explained sa focal din po ng Safe Motherhood Program that doc, this works like this and we are still working on it na mag-work po talaga siya, but basically sabi nila if they want it to be presented nga po sana sa central. Sabi ko, Doc, we will present it to you if we can see it na it's really working na. And another, for that, sir, no, i-add ko na lang din kasi we went to CRMC and Sanitarium. As the moment, Cotabato City is part of BARM. But CRMC and Sanitarium po kasi is still our retained hospital sa DOH-12. So, sinama namin doon. And we have still clients na pumapasok sa CRMC that came from Region 12, especially on SK and North Cotabato, kasi sila yung malapit. And sabi nila, pwede ba namin napasok ang BARM dito? Sabi namin, for the moment, hindi pa po. Region 12 pa lang din. But syempre, as a kapitbahay, no, sila mauuna. And si ERD last time, before he transferred to Cagayan de Oro as a regional director, he became ERD of Davao, Region 11. Ginawa. So, pinahingi niya na po kaagad yung memo sa amin, pinabigay sa focal ng Safe Motherhood sa Region 11. And yun po, para po sana ipapagawa niya rin doon. Ngayon po, yun rin po ginagawa niya sa Cagayan. Pinapakontak niya po sa amin So, on the because way na. Arian po doon. Gusto po na ipaano po. Kasi it's a very nice system po talaga. I think it's also to bridge the gap. Kasi minsan, on our birthing homes, ang problema, Doc, we cannot refer, madidelay yung referral namin because ayaw tanggapin ni hospital. They have that kind of issue. Yung parang, minsan cute sila tingnan, yung during the orientation na, di man good na nila dawat. Yung parang may mga guys, siguro they have their reasons. Maybe kulang ang bed, puno sila at that time, or wala na po talaga mapaglagyan. So basically, it's bridging the gap, no? Between our hospitals and our birthing homes na hindi na po sila mamumroblema and they can coordinate po talaga na okay, na yung referral natin will be accepted po talaga sa hospital. Na if ever man napuno sila or for certain reasons they cannot accept our pregnants, pwede kasi siya redirect. If meron doon we cannot cater this patient because we don't have anesthesiologist at the moment or we don't have OB para for emergency CS, then they can redirect si hospital po. Opo. Before pa Actually, siya yun yung mapunta. question ko Yun na ang last. last question. Actually, yun yung kung paano ang sistema. Like for example, hindi ako nabubuntis, sorry. Ang buntis may sarili siyang OB-GYN, may sarili siyang OB. Paano po yun? Ang referral, oo. Sige. Sir, yan na. Dalas naging question yan sa amin, no? Kunyari, nagpa-check up ka sa private OB at wala pa sila sa system. Hindi nila alam, no? Kasi hospital lang talaga ang in-orient namin na private and birthing home na private. Hindi kami pumasok dun sa mga clinics. So, wala sila niyan. Ngayon, hindi talaga directly, hindi siya mai-refer, no? Kasi nga, yung mga OB naman saver, kanila yun. Ipapanakin nila kung saan. Pasyente ko yun kung gusto ko siya. Pero, kung yung si client ay na-encode po siya at the RE-sure sa BHS sa saan siya nanggaling, may record na po siyang doon. Ngayon, by that time, kunwari in emergency cases na
hindi na siya nakapunta sa OB niya, pero pumunta siya sa RHU at pag-type pa lang ng name niya, nandiyan na siya sa system, right? Diretso na po yan siya. I-click lang yung hospital kung saan po siya i-refer. Ma-refer na po siya kasi meron na siyang data. Pero kung wala talaga, sir, hindi talaga siya ma-refer. Oo. Pero like for example po, na-refer siya sa hospital. Pwede po bang ang hospital, ay, may sarili itong OB, pwedeng i-refer back? Apo. Hospital kung saan po siya na-refer, i-encode po nila talaga sa system yung talagang data niya para maitapon po sa next higher facility. Apo. Kasi hindi pa siya matanggap unless lang po, tatawagan nila kaagad yung may referral kami dyan, no? Wala lang siya sa system pero ganito siya. Tatanggapin naman I yan. see. So, Apo. tatawag nila advance. Ay, Additional, sir, ha? Kasi 'di ba, as what you said, meron talagang mga mayaman. Oy. Hindi pupunta sa BHS. Bakit ako pupunta sa BHS? Nagpambayad ako ng OB. Something like that, 'di ba? Pero ang ginagawa po kasi namin to strengthen it, yung aming mga BHW, yung aming mga midwives on the grounds, sabi namin, even pa po doon siya ilagay or nagpapa-OB siya, kailangan alam nyo lahat ng buntis sa purok nyo. So if they are not going to the BHS, at least they have the data. So if they can get the data, they will just encode it. They will put the remarks na nagpapa-OB sila privately. So basically, and our private OBs na nagkaki-clinic, sa hospital rin po sila nagjo-duty. So they are affiliated on the hospitals kasi hindi naman sila pwede mag-anak on their clinic. So if they are affiliated on that hospital, na makikita po yan nila doon. So pag na-encode pa din po, kahit hindi sila nagpapa-check up sa BHS, if na sila ng ating midwives or ng ating BHW, they still be encoded on the system. So pag hindi naman siya na-refer, pumunta diretso sa hospital, pag na-open naman po ni hospital yung ano doon, yung sa system. Kasi we are trying to put na ma-access ni hospital yung data na nandoon po sa within the province. Yung kumbaga within the vicinity nila. For example, sa South Cotabato Provincial Hospital, syempre hindi niya nakikita kung sino ang referral from North Cotabato. But if the patient or the client is dito sa South Cotabato, we are trying na ma-access po nila. Kasi basically, if it cannot be referred, di nila makikita, di ba? But if ma-encode siya and ma-access ni South Cotabato, lahat ng data ni South Cotabato, ni SPH ang South Cotabato na data, they can see the history of the patient na nasa system po. Okay na? Sige. Sige. For dito po sa sa South Cotabato, meron tayo sa Tiboli, no? So meron tayong sa Tiboli na pre-house nila kung saan binababa nila week before ng delivery, nandun na sa kanila. So Pulumulok, hindi ko matandaan yung anong kuan yun. Basta meron sa Pulumulok. Meron din tayong sa Tupi pero nasa likod kasi siya ng munisipyo, malayo siya sa for North Cotabato, meron po tayo sa President Rojas, no? Meron tayo sa Arakan, no? Meron tayo diyan. Meron tayo sa Carmen, no? May mga meron ba sa Midsayap? I think wala in sa Midsayap. So meron. And meron po din tayo sa SK, no? Yung ating Bagong Bayan, no? Isa yun sa mas may maganda talagang practice nila kasi ang LGU mismo, no? Sinabi nga ni Dr. kanina, yung support not only yung pagkuha atin sundo kay nanay but yung food nila, po yung kanilang rice, meron silang rice doon sila nagluluto. Maganda yung talaga yung setup ng nila. And ano pa ba? Yang Bagong Bayan, Libak, pwedeng Libak parang wala na siya. Kalamansig, meron sa Kalamansig. For Sarangani naman, halfway home. Hindi ko matanda nung barangay yun. Basta meron din sa Sarangani, no? Meron din po sa Sarangani na halfway home sila. Kasi ito yung mga sa malalayo, sir, na Meron pa? Additional? wala na. Wala na?
Okay, kung wala nang questions, okay, shout out muna sa mga live viewers natin sa page ng DOH Center for Health Development Soxargen Region at sa PIA Region 12 pages. Before we end, wala na po tayong questions mula sa ating media friends. Closing statements na lang po muna. First natin kay Sir R. Kilakasan lang daw po ng konti, medyo mahina sa live. So thank you po no sa sa system at sa ngayon araw na ito at sa tulong ng system at sa tulong po ng mga LGUs or the collaboration po ng private and public, matutulungan po yung maternal death sa ating probinsya. So ayun po, yun lang po. Okay, Ma'am Leia? Ayan, so thank you so much po no sa lahat at yun lang po para ngayon po ay buwan ng mga kababaihan no. So happy Women's Month po sa lahat po sa atin at for those po yung sa mga buntis po na nandiyan po sa mga community. Ayun po mananawagan po ako no. Ngayon ina-advocate na po natin yung frequent visit po, yung madalas na pagbisita po sa ating mga RHUs or ating mga barangay health station, no? Kailangan po madalas na po kayo magbisita, magpa-check up po para ma-monitor po ang inyong baby habang po kayo ay nagbubuntis, no? Hanggang sa kayo ay manganak. So, ayan, to everyone, thank you so much po, no? And hopefully po, through this system nga po na ini-implement po natin ngayon ay mababawasan na po or we are aiming kasi zero maternal death no sa ating Soxargen region but hindi man natin ma-attain yung zero, at least po bababa lang po tayo ng bababa every year no until such time wala na po talagang mamamatay na nanay sa pagbibigay ng buhay or mamamatay dahil po hindi po natin sila kaagad nakita at na-refer kaagad no. Yan, mamanage agad. So, ayan po. Thank you so much and good morning, everyone. Thank you very much, Ma'am Leia. And last but not the least, Doc Melba. First of all, salamat sa ating mga media partners no, sa CMU, Ma'am Lay. As what I said earlier, ang being pregnant po is not an illness. Normal po siya na physiologic changes po natin bilang babae. And bilang babae, dapat po walang namamatay dahil sa pagbubuntis. So, sa atin pong mga kababaihan, yung nagbabalak magbuntis, yung mga buntis ngayon, yung atin pong mga BHS, yung atin pong mga health center, palagi po siyang bukas. Hindi pa po siya 24/7 for the check-up, no? Pero pag nagka-problema po kayo, we have a birthing homes po na nandyan lang po palagi just to give you advice kung saan po kayo i-refer. And hopefully po through this system, ma-lessen po talaga natin yung ating maternal mortality kasi nga po, namatay yung isang nanay, hindi lang po siya yung nagkakaroon, hindi lang po siya yung magkakaproblema or meron po siyang maiiwanan. For example, may 5 siyang anak. It will be 6 po yung magkakaroon ng kumbaga maiiwan niya sa pamilya kasi including the husband and the 5 motherless children. So alam natin that it's difficult po na walang nanay sa pamilya and it will be a big change. And hopefully, lahat po tayo magsama-sama. No? We will work hand in hand together with our healthcare workers na we will prevent maternal mortality. Hindi lang po ito siya maternal. Kasi po, pag naging healthy yung mother natin, siyempre, automatically, yung ating baby, magiging healthy din po. It's just a matter of visit lang po tayo sa ating mga healthcare facility because we have equipped naman po na healthcare workers to give you prenatal or if hindi naman po kaya, na-assess naman nila na alanganin doon, they can give you referral po sa ating mga specialista or yung sa mas higher facility po natin. So, dapat po ang goal natin, zero maternal mortality at wala po dapat nanay na mamamatay, wala pong dapat bata na namamatay during sa panganganak. So, thank you everyone and hopefully po na next year yung ating 34 sana po magiging 0 na. We are not perfect pero at least dahan-dahan, hinay-hinay mapababa natin yung ating maternal mortality. Thank you po.
And that ends our Kapihan with the Media. Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Jen.